Hello Kathden fans! Ayan, update po muna tayo bago natin pag-usapan itong nahuli si Sir Alden Richards pero hindi kulong. Ayan, July na po, according sa recent interview ni Sir Alden, ay July na po sila aalis ni Catherine Bernardo papuntang Canada. So parang nalalaman natin yung takbo ng kwento, no, ng Hello Love Again. Pero hayaan mo na, at least meron tayong clue. Hindi naman yung talaga ma-i-spill talaga yung tea at saka ma-reveal lahat ng mangyari. Iba pa rin talaga pag napanood natin yung movie ng Hello Love Again, mga sombreros. Pero yun, no, according sa kanyang confirmation ay July na sila aalis ni Ma'am Catherine. And excited tayong lahat ng mga Kathden fans kung paano pa ma-develop ang closeness ng dalawa, kasi parang baka ma-lock in na taping sila doon. Ay kasi nga, di ba, sa ibang bansa. So, ayan, abang-abang tayo mga sombreros, kasi masabi ng ilan din ng mga speculation, nape-perceive nila na mas madidevelop ang kanilang relasyon kapag nandun na sila sa isang location, mga kasombreros. At iba na talaga yung sipa, iba na yung dating sa madlang people kapag nagsama na ang Kathden sa isang venue, mga kasombreros. Tapos ito, nilinaw na Sir Dominic yung issue na nanliligaw ba siya kay Catherine. According po ito sa GMA News Online na article, mga kasombreros. At ito na nga, mga sombreros, trending na trending po ito kasi nahuli si Sir Alden pero hindi kulong, na pinagmamasdan ang magazine na kung saan ay si Ma'am Catherine ang laman, mga kasombreros. This was 2019. Imagine niyo po na 2019 pa po ito. So nalaman ng lahat ng Kathden fans, kahit na nga siguro mga ordinaryong tao na napanood ang video na ito, na meron talagang something, na merong palihim na paghanga or pagtingin si Sir Alden kay Ma'am Catherine nung una pa lang. Kasi sino ba naman na hindi, di ba, mabibighani sa beauty ni Ma'am Catherine at saka sa kanyang kabaitan at pagiging humble, mga sombreros. Sino mas lalo pang na-trigger, mas lalo pang nabuhayan ng loob ang mga madlang people ng mga Kathden fans, mga sombreros, na yun nga, no, mas lalong uusbong, mas lalong lalago at mas lalong mag-grow, mga sombreros, ang tambalang Kathden. And yun nga, no, halos lahat na nakapanood po nito ay talagang kinilig din po na na-reveal na talaga na si Sir Alden ay talagang may paghanga kay Ma'am Catherine noon pa man. At ang ating tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating ipon. Matagal ka na bang nagtatrabaho pero wala pa ring ipon? Marami rin ako na-realize sa paglipas ng mahabang panahon. Kung bagong hire ka sa trabaho, hindi mo yan may isip sa ngayon. Ang mga plano mo pa'y gumastos at gumala, pagkain sa labas kasama ang mga tropa at barkada. Ang inyong paggastos sa pagbakasyon at paggala-gala, kung iisipin ay hindi naman talaga masama. Dahil deserve mo ring mag-relax at lasapin ang iyong pinaghirapan, di ba? Ngunit kung ikay may mataas na pangarap na nais makuha, mag-ipon ka at mag-invest sa negosyo o lupa, upang perang pinagtrabahuan, hindi lang mawala at maubos tuwing sahuran. Ito sana'y iyong pag-isipan ng malaliman at ikay maliwanagan. Ipon, bow. At para sa ating Word of God, mga sombreros, ay basahin po natin, napakaganda po nito, Isaiah chapter 44 verse 2. May title po ito na, You Are Not an Accident. Sabi dito, I am your creator. This is God speaking. You were in my care even before you were born. Sabi dito ni Albert Einstein, mga sombreros, no, meron siyang quotation. Sabi niya, God does not play dice. Okay? So hindi tayo aksidente, mga sombreros. Ang ating pagkapanganak, ang ating pagkaluwal ng ating nanay dito sa mundo ay hindi siya mistake. Hindi siya isang aksidente. Kahit sabi pa natin na parang putok sa buho, o inanakan lang yung nanay mo, tapos iniwanan siya ng tatay mo na foreigner, for example, or tatay mo na Pilipino, no? May mga ganong instances, mga sombrero, sa ating buhay. Pero parati mong tatandaan na every detail ng ating buhay ay inalaw ng Panginoon.
Remember niyo po si Satanas, yung pagbagsak ni Adan at Eva na nagkasala sila. God also allowed it to happen. Kasi sobrang talino ng Diyos. Alam na alam ng Diyos yung nangyayari sa kanyang kaharian. Walang single happening, walang isang event mga kasunod ay hindi alam ng Diyos. And hindi sorpresa ang iyong pagdating sa mundong ito. God was not surprised of our existence. Kung bakit tayo pinanganak ng gantong petsa, gantong oras, gantong araw mga sombreros. Hindi siya mistake na kumbaga pa sabi, bunga ka ng pagkakamali ng magulang mo. No. Sabi dito, He expected, okay? God expected our pagkapanganak mga kasombreros. Bago pa tayo pinaglihi, bago pa tayo pinagbuntis ng ating nanay at nag-form yung ating magulang mga kasombreros, ay nasa isip na tayo ng Diyos. Okay? That is what, hindi natin siya tinatawag na faith, hindi natin siya tinatawag na chance or luck or swerte, hindi natin tinatawag na coincidence lamang na kung bakit nagtagpo ang iyong magulang. Everything was planned by God. He wanted first to create us. And sabi dito, no, the Lord will fulfill His purpose for me. And tama si Albert Einstein, God does not play dice. Okay? Hindi ito sugal. Hindi yung dice na kapag kung ano yung lumabas, yun na yun. Kung ano yung, pag hinulog mo yung dice mga kasombreros, kung ano yung lumabas, okay? Kung ano yung, kasi may sides yun, di ba? Hindi ko lang alam mga sombreros. Kung ano yung lumabas, yun na yun. So, He is not playing games. Every single event of our life ay detalyado at saka naka-prescribe mga kasombreros, naka-inculcate sa kanyang blueprint doon sa bawat isa mga sombreros. Pinili niya yung ating lahi, kung ano yung magiging kulay natin, no, yung ating balat, yung ating buhok, at ang iba pang features na meron tayo. And ginawa niyang custom made ang ating katawan. Mana ka sa tatay mo, mana ka sa nanay mo, mana ka sa tita mo, mana ka sa tito mo, mana ka sa lolo mo, mana ka sa lola mo. Yung itsura mo parang ganito, parang ganyan, no? Yung natural talents natin mga sombreros ay dinetermine din ng Panginoon. He planned that He possessed this skill, this talent, this uniqueness, yung personality mo. Siyempre ay mas gugustuhin natin yung personality natin ngayon ay maganda at mabuti at mainam na ugali mga sombreros. Pero I'm talking about the power and the plan of God ahead of our existence. Okay? Yung dito is hindi aksidente kung bakit tayo kumakain, kung bakit tayo lumalanghap ng hangin, kung bakit tayo may skill, may talent na ganito, no? He knows yung inside and out natin mga sombreros ay alam na alam ng Diyos. Alam na alam niya yung ating mga buto, yung ating kalamnan, yung ating mga nerves, alam na alam niya. That is why yung mindset na hindi alam ng Diyos ang pinoproblema mo ngayon, ang iyong dinadanas na trials, hindi po totoo yun. Alam na alam ng Diyos because He is not a blind God. Hindi siya bulag. Actually, minsan ina-allow niya yung mga circumstances sa buhay natin. Nag-break up kayo ng iyong boyfriend, no? Mayroon kang problema sa finances, mayroon kang problema sa emosyon, mayroon kang problema sa relasyon, sa anak, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan. May mga times na talagang inaalaw ng Diyos yon so that we have to call to Him. We have to turn to Him so that we will know that He is a God of relationships. Siya ang the best na example of relationships because God the Father, God the Spirit, God the Son is a family. Okay? They formed a family mga sombreros. And sila yung pinaka-perfect example of agreement at saka nagkakasundo. Tayo sa bahay, kapag hindi tayo nagkakasundo, di ba? Parang ayaw natin tumira sa bahay na yon. Pero kidding aside mga sombreros, God has a reason. He decided kung kailan tayo pinanganak at kailan tayo
mabubuhay or kailan hanggang saan na ang buhay natin. That is why we have to use our time. We have to use the purpose of God in our lives. Sabi dito no, sa verse natin, I am your creator. And that is also one way of God speaking na walang ibang mas nakakaalam sa iyo kundi ako, because I am your creator. The inventor of computer, the inventor of laptop knows exactly kung paano ayusin, kung anong purpose, kung ano ang mga dapat baguhin, kung ano ang dapat na i-improve, kung ano ang dapat na gawin upang maayos. And that is also the same with God. Kasi si Lord naman forever, and He is all-powerful. He is all-knowing. He knows everything. Sabi niya, you were in my care. Okay, past tense ito mga sombrero sa you were in my care. Ang tao kasi ay kulang na ng oras, no? Kulang na ng oras sa Panginoon. That is why sometimes we feel so empty, we feel so dry, we feel so abandoned, na parang walang nagmamahal sa akin, parang walang nag-aaruga, parang walang may care ang tao sa akin. Because hindi tayo lumalapit sa Lord. Pag may mga times na na-feel na natin yon, that's the time na ipinapakilala ng Diyos na only God has the perfect care. Manalangin tayo, kumanta tayo sa Kanya, no, magsimba tayo, no, makipagkita tayo sa mga kapatiran or sa mga taong alam natin na maka-Diyos din po, no. Sabi niya, you were in my care even before you were born. That is, kumbaga ito yung sinasabi natin na bago tayo pinanak ay alam na alam ng Diyos yung ating kapanganakan, the exact birth. And napakahalaga sa atin mga sombreros na magkaroon tayo ng mindset na tama, magkaroon tayo ng perspectives na tama mga sombreros, because kapag meron tayong tamang mindset, parati natin sasabi, right thinking is a way to right living. Ano yung magiging thinking mo, yun yung magiging actions mo. Okay? So if you believe in God, then it should show in our actions. Tama? So ganun po siya mga sombreros. And ang pinaka-amazing na thought dito mga sombreros ay talagang decision ni Lord na magkaroon tayo ng existence, magkaroon tayo ng buhay mga sombreros. Sabi pa nga sa isang verse mga sombreros, Romans chapter 12 verse 3, sabi niya, the only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what He does for us. Magkakaroon tayo ng tamang thinking kapag tama ang ating approach at pagkakilala sa Panginoon mga sombreros. At kung kaya ngayon mga sombreros ay napakahalaga itong ating application, parati nating iisipin na hindi tayo aksidente. Okay? And yun yung magiging starting thinking natin, starting point of thinking. And then, kailangan mag-desire tayo, no? Kailangan kumilos tayo, kailangan may gawin tayo mga sombreros na lumago ang ating thinking, ang ating belief, ang ating kumbaga relasyon at ang ating pagkakilala sa Panginoon. Because only when we have a complete or high or deep knowing of God ay tama ang ating magiging approach at saka ugali sa buhay. Okay? So again, maraming salamat po sa mga nakikinig hanggang sa puntong ito. Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Diyos at bigyan niya kayo ng wisdom, bigyan niya kayo ng kaisipan mga sombreros na tama at saka isipin na hindi tayo aksidente. In fact, we have a purpose and God designed and decided everything so that we will have a life breathing. We have home to live in, and we have parents and children and siblings and relatives and friends to be with, so that we will realize that He is an amazing God and He is a God of relationships. Alright, so thank you so much. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, Kasambreros, and see you sa next segment. Paalam po. Love you all. Bye-bye.